Matapos ngang mapaslang ng ating bida sina White and Green Hair Boy, ay lumipat naman ang eksena rito sa tahanan ng Family Gay. Kung saan ay makikitang ang kada dating lang rito ni Lei Meng, na agad rin naman ngang sinalubong ng ama ni Yuanba at umiiyak pa nga ito habang sinasabi ang masaklap na nangyari sa kanyang mahal na anak, pinakalma rin naman nga agad ito ni Lei Meng, pagkatapos ay nag-usap na rin sila ng maayos. At ayon nga rito sa master ni Yuanba, ay tiyak raw na sinuhulan ng ating bida ang chief, kaya hindi siya magawang maipakulong nito para sa hustisya kay Yuanba, at ngayon pa nga raw ay naging guro na rin ang ating bida sa Hero House, kaya naman ay mas lalong wala siyang magawa, nalulungkot naman ngang sambit ng ama ni Yuanba, na napaka-unfair daw pala talaga kung ganun, sapagkat ang ating bida na nga raw ang nakapatay, siya pa yung tila ba kinakampihan at pinapaboran ng chief. Mariin naman ngang sabi ni Lei Meng na wag na raw itong mabahala, sapagkat kung hindi man niya raw nagawang maghiganti sa ating bida nung time na yon, meron daw naman siyang mga kaibigan na maaaring gumawa nun para sa kanya, bibigyan niya nga lang daw ang mga yon ng pera at tiyak na tutulong agad ang mga yon sa kanila. Sambit naman nga ni Mr. Ge, na basta raw ba't maghihiganti itong si Lei Meng para sa kanyang anak, ay willing siyang ibigay ang kahit na anong gusto nitong maging kapalit. Matapos ang ilang araw sa lugar na ito, ay merong mga barumbadong lalaki ang tila ba may binabalak na masama laban sa ating bida, sapagkat ang mga ito nga ay may daladalang guhit ng kanyang mukha. Kung saan rin ang tingnan nga itong mabuti ng mga makong na ito, ay napasabi na lang rin ang malaking lalaki na ito, na mas corrupt pa raw pala ang court higit sa kanyang inaakala, sapagkat isang immature lang daw pala na tulad ng ating bida, ang tagapagturo sa mga cultivators sa Hero House, may pagkaloko-loko naman ngang sabi nung isa, na kung gaya lang din daw pala ng ating bida ang naging guro, so pwedeng-pwede lang rin daw pala nilang palitan sa pwesto ang emperor. Ngunit nang dahil nga sa mga sinabi nito, ay nasample lang tuloy ito ng pagkalakas-lakas nitong malaking lalaki, habang sinasabi pa na wala raw siyang paki sa trono ng matandang emperor na yon, o ng sino man. May pagkamot pa nga sa ulo itong lalaki, habang sinasabi na oo nga daw hindi naman daw pala talaga bagay rito sa malaking lalaki ang trono, dahil pang matanda nga lang raw yon, at sure din daw siya na may mas deserve pa ito kesa don, dagdag pa nito na bakit raw hindi sila mag-hangout pagkatapos nitong task nila, para naman daw makakilala rin sila ng maraming charming na babae. At lalo pang ang nainis itong malaking lalaki, dahil sa dinami-raming araw ng taon na lumipas pambababae pa rin ang gusto nitong gawin, sabi pa nito na kapag daw natapos na nila ang kanilang task at nakuha na nila ang pera, ay bakit di na lang sila magtrabaho bilang officials dahil mas mabuti raw yon, kesa sa buhay na meron sila ngayon. Kaya naman rin ay sinang-ayunan na nga lang ito ng lalaki, at sinabi pa na nakikita na nga rin daw niya na magkakaroon din sila ng maayos na buhay balang araw. Sambit naman nga ng isa pang lalaking kasama nila na naka-green na damit, mas makabubuti raw na wag silang manghamak sa ating bida, dahil ang panghuhusga raw sa isang tao base lang sa kanyang hitsura ay hindi tama, kaya naman ay dapat lang daw na ito na rin ang huling beses na gagawin nila ito, at isa pa dahil nga raw sa di nila sure kung ano ba talaga ang kakayahan na meron ang ating bida, ay nararapat lamang na gumawa muna sila ng maayos na plano upang hindi sila pumalpak. Balik tayong muli rito sa tahanan ng Family Ge, kung saan nga ay andito si Tigang Tanda at masinsinan nga nitong kinakausap si Mr. Ge. Kung saan ayon nga rito, ay sadya raw malakas at malupit ang ating bida, kung saan rin daw ay marami na rin siyang napatay na mga kalaban pati na rin pamilya ng mga ito, kaya papaano na nga lang raw kung mag-fail ang tatlong lalaking inutusan nila, hehe sabi ko na nga ba yung tatlo kanina meron talagang balak na masama sa ating bida. Mariin naman ngang sambit nitong si Mr. Ge na nagpadala raw siya ng isang regalo sa Grand Preceptor, kaya naman tiyak raw na magiging kakampi na rin nila ang mga guards sa peel contest, at tiyak rin daw naman na walang magiging laban ang ating bida doon sa tatlong lalaki na kanyang hinard. Sabi naman nga nitong si Tigang Tanda, na panigurado rin daw na maghihiganti sa kanila ng malala ang ating bida, oras na magawa niyang makatakas mula sa kamay ng tatlong hitmen. Makalipas ang isang linggo, ay lumipat naman ang eksena rito sa Ziphon Church. Kung saan sambit nga nitong lalaking nasa kaliwa ay need daw nilang hanapin agad kung sino ang pumaslang kana White and Green Hair Boy. Sabi naman nga nitong isa, na nagpadala ng araw sila ng kanilang mga tauhan sa autoridad upang alamin ang katotohanan, subalit wala raw naman plano ang mga yon na seryosohin at tulungan sila, kaya buti pang araw na sila na lamang ang umalam sa tunay na nangyari. Suhestyon naman nga nitong si Kalbo,
na dapat raw sabihin nila ang lahat sa Pope upang matipon na rin agad ang lahat ng kabalyero, at nang sa ganun daw ay makapag-umpisa na rin silang makalikha ng gera laban sa mga may sala. Sambit naman nga nitong muli, na di raw naman nila kailangan na sobrang magmadali, at isa pa ay meron nga daw na nakapagsabi na nahanap ng namatay na si White Hair Boy ang deity water, kaya naman nga daw iyon ang mas kailangan nilang priority. Parehas ngang nagulat ang dalawang tokmol na ito nang marinig nila ang tungkol sa deity water. At sabi nga nitong kulay dilaw ang buhok, na panigurado raw na matutuwa ang Pope at maaari pa silang mabigyan ng reward, oras daw na makuha nila ang deity water, at pag nangyari nga raw yun ay maaari na rin nilang lisanin ang kasumpa-sumpang lugar na ito. Sabi naman nga ni Kalbo, na baka raw po pwede nilang hanapin ang deity water sa araw na gaganapin na ang Peel Contest. Sambit nga nito, na po pwede daw naman nga, kaya buti pa nga raw ihanda na nila ang kanilang mga sarili, sapagkat sa pag-attend daw nila sa Peel Contest ay sisimulan na rin nila ang investigasyon. Makalipas ang ilang linggo, ay sumapit na nga rin ang araw ng competition sa paggawa ng peels. Kung saan nga habang di pa nagsisimula ang event, ay naglilibot-libot muna ang ating bida kasama ng master. Sabi niya rin nga na ang Peel Contest nga raw na ito, ay masasabi niyang isa sa mga nakakatuwang kaganapan na kanyang dinaluhan at sinalihan, at sinang-ayunan rin naman nga ng master ang sinabi niya. Sabi rin nito na dahil nga raw sa ito ang pinakamahalagang event dito sa Central City, ay tiyak na mapupuno na naman daw ng maraming tao rito, kabilang na ang mga kilala at mahuhusay na mga businessmen mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Samantala sa kabilang dako namang ito, ay makikita si Mr. Ge na kausap ang Grand Preceptor. Kung saan sabi nito na, na-appreciate niya raw talaga ang ginawa ng Grand Preceptor na paghahanda para sa contest ngayon, at magpapasalamat rin daw talaga siya ng sobra, oras na tulungan siya nitong maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang anak. Sambit naman nga nitong Grand Preceptor, na bilang siya nga raw ang naatasan sa tungkuling meron siya ngayon, ay normal lang daw na dalhin niya sa husgado ang sinumang may mga kasalanan. Sabi pa nito na dapat rin daw ay siguraduhin nitong si Mr. Ge, na wala itong sasaktan na sinuman dahil pag daw tinupad nito ang kanilang usapan, ay titiyakin din niyang walang sinuman ang may makakaalam sa plano nitong gawin. At nagpasalamat naman nga ng labis itong si Mr. Ge, dahil raw sa pumayag itong Grand Preceptor na tulungan siya. Kasunod ay bigla na nga rin lamang na sumulpat ang isang tauhan, at agad nga rin itong tinawag ang Grand Preceptor, sabay agarang ibinalita na nandirito na nga rin daw sa event ang ating bida, kasama ng master ng Hero House. Kaya naman nga ay muli na namang nag-umpisang mag-alburuto sa galit itong si Mr. Ge. Waring kada maririnig ang pangalan ng ating bida, gusto nitong magwala at manakit ng wala sa oras hehe. Sambit naman nga nitong Grand Preceptor na wag na raw mabahala pa itong si Mr. Ge, kasi siya na nga raw ang bahala sa master. Aayain niya na nga lang daw yun na uminom, at pagkatapos ay pupwede na nga rin daw nitong gawin at simulan ang plano. Balik tayo rito sa ating bida at kay master, kung saan nga ay pauli-uli parent silang dalawa. At nang makita nga nila ang iba't ibang mga paninda, ay napatanong ang master kung nais raw ba ng ating bida ang mga herbs na nandirito. Sagot niya naman nga hindi raw siya interesado sa mga nandito, dahil mga common herbs nga lang daw ang mga ito, kaya naman mas mabuti pa nga raw subukan pa nilang maghanap-hanap sa iba pang mga paninda, ng ibang mga vendors. Magpapatuloy na nga sana ulit sila sa paglilibot-libot, ngunit bigla na nga lamang na may nagtawag sa master mula sa kanilang likuran. At ito nga ay ang master ng Golden Eagle Clan na si Laia Daoyuan, kung saan ay agad rin itong tanong sa master kung bakit daw ito nagpunta rito sa Peel Contest. Medyo naiinis naman ngang sabi ng master, na bakit rin daw naman nandirito ngayon itong si Laia Daoyuan. Sambit naman nga nito, na syempre raw alam niya kung paano gumawa ng pinakamainam na pills, kaya normal lang daw siguro na magtungo siya rito. Dagdag pa nito na bakit raw naman andito ang master hindi raw naman nito hilig ang paglikha ng pills, nararapat lang daw siguro na itoon na lamang nito ang kanyang atensyon sa alchemy, kesa daw nagsasayang pa ito ng oras dito. Naikinagalit naman nga nitong si master, sabay sabi pa na napaka-ignorante naman daw pala nitong si Laia Daoyuan. Kahit sino naman daw kasi pupwede ditong dumalo, lalo pat andito rin daw ang mga mahuhusay na cultivators mula sa Hero House, kaya naman wala na raw itong paki kung bakit nandito rin siya ngayon. May pang-iinsulto naman ngang tanong ni Laia Daoyuan na kung isa raw ba itong ating bida, sa tinutukoy ng master na mahusay na cultivators, kasi kung titingnan nga raw mabuti itong ating bida, ay para lamang siyang uhuging bata na wala pang alam sa mundo.
Pag-alit naman ngang sabi ng master, na mag-ingat raw sa pagsasalita itong si Laya Daoyuan, sapagkat itong ating bida nga raw ang siyang butihing tagapagturo sa Hero House, at isa rin sa mga remarkable alchemist, kaya naman tiyak rin daw na walang sino man mula sa clan nitong ni Laya Daoyuan, ang makakapantay sa husay ng ating bida sa paglikha ng pills.